tuturo sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo wala na sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay gaya ng tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong manawan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismahan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Hentil, mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. And ngayon sunod, mga awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng mga masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga mapanuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, nagbubulay-bulay araw at gabi. Hello, excuse me lang po. Okay, tapos siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3, ngunit at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Yesu Kristo na iyong isinugo. So yun po. Ilang araw pala hindi recite, kaya medyo na ganun. So kaya dapat talaga araw-araw nagpa-practice. By the way, happy birthday po kay Tito Che. Birthday niya po ngayon. Happy birthday. Birthday. Happy birthday po. Happy birthday. 18 years old na siya, 18. Bumabata. Tama. Alright, praise God, no? So, ayan po. So, anyway, sige po, pwede pa isa. So, sige, Tita Susan, tayo talaga yung nagsisimula, no? Sige, ikaw naman, Tita Susan. Monday tayo. Monday. Naka-assign tayo Monday. Monday group. Sige po. Okay. Hindi muna yung 66. Verses muna po, Tita. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan
sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. 17, upang ang taon ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapan lubos sa lahat ng kanyang mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ay naging tao at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Taga Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino mang walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Ano ba yun? 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. Ngunit ano yan? Kaya't nais kong maunawaan. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nakapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang nagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Griego, mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ano ba sunod nun? Mga awit 1-3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na si Jesucristo na iyong sinugo. Ayun, okay. Alright, thank you po. No? So, 4:40 na. So, hanggang 2 lang muna tayo. So, bukas naman ulit, another 2 or 3, no? So, ayun. So, once again, welcome po sa lahat. Good afternoon. So, masaya po ako na nakita po ulit kayo. And we are excited, no? Next week, this Friday, nandito na sila, family ko. Then next week, sila Tita Che naman. So, magkakasama-sama tayo muli. Tapos, ayun lang, aralin nyo lang po yung Bible verses, no? And then, aralin nyo lang din po yung mga inaral natin sa Bible study. Magkakaroon tayo ng, quiz
parang ano yan, yung tulad pa rin ng dati Quiz B, no? Pero hindi na siya by group. So, individual na siya. So, para mas exciting. So, yun lang. Suggestion ko lang. Ano yun lang, basahin nyo lang. Hindi pa tayo malayo, no? Ang nabasa pa lang natin, John 1:1 to 14. Tapos, Luke 1 and 2. Tapos ngayon, Matthew 1 and 2. So, parang dyan lang iikot muna yung mga questions. So, again, John 1:1 to 14, Luke chapter 1 and 2, and Matthew 1 and 2. So, di ba, napaka-short lang ng coverage. And then, probably meron din tanong mula sa mga Lord's Day worship services na messages natin, no? So, yun lang. Okay. And then, yun po, Sunday po yan, 3 p.m. to 7 p.m. So, parang ano lang din yung nag-celebrate po tayo ng kaarawan, no, ng ating tagapagligtas. So, ganun lang din yung oras. So, dinner together, ayun lang, magdala lang po tayo ng mga pagkain. Hindi naman kailangan na marami. Yung sakto lang, no? Parang salo-salo lang tayo. So, yun lang po. Alright, so magsisimula tayo ngayon. And na-share ko na ba yung Bible verse? Hindi pa. Na-share ko na po. Nakikita nyo na. Alright, great. So, babasahin natin ngayon is from verses 1 hanggang sa tingin ko 12. Check ko lang po, double check. Matthew 2 tayo, no? 1 hanggang 12. Yan. Basahin natin yung 1 to 12 kasi ito yung parang context ng ating pag-aaralan. Although maybe verses 1 and 2 lang tayo muna for this afternoon. Pero tingnan natin. Sige. So, we would like to hear from Tita Che bilang may kaarawan ngayon. So, araw mo po ngayon, ikaw po magbabasa. 1 to 12 lang po, Tita Che. Okay. Mateo 2, verse 1 to 12. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon ng lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na itinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nilang makinig sa hari, ay lumakad na sila. At naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan, ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama na kanyang ina, si Maria. Napagtira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto
kamanyang at mira. Palibhasa'y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Ayan po, no? Salamat, Tita Jess. Salamat sa salita ng Panginoon. So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo at kami po ay nagtipon-tipon ayon po sa iyong pag-ibig. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng ito ay kaloob mo lamang. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, mga puso, pag-iisip at pamumuhay ng bawat isa. Salamat dahil sa iyong awa at iyong habag, kami po ay napatawad na. At sa Espiritu Santo na iyong ipinagkaloob na siyang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa upang pabanalin kami, Panginoon. Salamat dahil ito po ay tunay ngang nagiging totoo sa buhay ng bawat isa. At sa salita mo na siyang nagtuturo sa amin, nagsasaway, nagtutuwid at nagsasanay. Salamat sa karunungan at kaunawaan na iyo pong ihahayag sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, balik po tayo sa verse 1. So, again, no, let's define terms muna para po mas maintindihan natin yung binabasa natin at magkaroon po tayo ng wider view, hindi lang wider view but yung tamang pagtanaw, no, sa salita ng Panginoon. Alam ko po na maraming beses natin ito nababasa, pero I think this time, by the grace of God, tinuruan tayo, binigyan na tayo ng tamang karunungan sa pag-aaral ng kanyang salita. So let us, tayo po ay mamangha, no, sa salita niya ngayon. Mamangha po tayo sa hindi mailarawang katalinuhan, no, at ano ba yan, napakalawak na pag-iisip ng Panginoon, no, na hindi talaga natin ito ma-comprehend. But we praise God kasi somehow maunawaan natin ito dahil siya din ang magbibigay sa atin ng karunungan. So mamaya malalaman nyo bakit ganun po yung mga salita ko. Kasi ngayon ko lang din nalaman itong mga bagay na to. So I praise God for the wisdom and yun, yung napakagandang plano niya. Napaka-amazing na, alam mo yon, sa kahaba-haba ng oras, sa kahaba-haba ng panahon, sa kahaba-haba ng history na nangyari, makikita nyo kung gaano kaperpekto lahat na iniligay ng Panginoon yung mga bagay-bagay upang may sagawa ang kanyang kalooban. So mamaya maintindihan nyo po yan. And sa mga nag-aral din, sana, I think, makaka-relate kayo sa sinasabi ko. And so, let us start. Verse 1, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahonan ng Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. So ito po yung eksena or yung tagpo na atin pong pag-uusapan. So magkaroon muna tayo ng short review. Sino po dito ang nakakatanda ng salitang Judea? At bakit Judea ang tinawag na dito? So review lang po to ha. Napag-usapan na natin to sa Lucas. Yan, nire-review ko na kayo para sa darating na quiz bee natin. No? So Judea, bakit po tinawag na Judea? Hint ko po sa inyo, Judah. Dati, Judah. Ngayon, bakit naging Judea? Anong nangyari? At anong ibig sabihin ng Judea? Sino nakakatanda? Para hindi tayo malito, no? Pag naririnig natin yung Judah, Judea, tapos tayo, ba't Judea na? Tapos ano, Judah? Nangyari sa kanila. Diba?
Sige, anyone po. Mhm. Natatandaan niyo po ba? Okay, sige. Ano? Kasi, di ba dati, ano po, sige, balik tayo, no? Di ba dati, yung Israel ay nahati po sa dalawang kingdom. Yung Northern Kingdom is yung tinatawag na Israel. Yung Southern Kingdom yung tinatawag na Judah. And ang capital city ng Judah is Jerusalem. Capital city ng Israel ay Samaria. Ay, Samaria ba? Ay, hindi. Nakalimutan ko yung capital city ng Israel. Malapit lang din yun eh. Sa ano, sa 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 Jerusalem. Search natin. Sige po, Tito Bong. Ito isang maliit na nayon sa katimugan ng Israel, Jerusalem. Okay. So, katimugan, Judah. Sa northern part. Katimugan po. Katimugan is north, no? Ay, south. Ang katimog ba? South, timog. Katimugang labas ng Jerusalem. Apo. Okay. So, parang ang sagot ni Tito Bong yung parang part ito ng Jerusalem sa southern part po. Okay. Pero labas po siya ng Jerusalem. Maliit na Jerusalem. Okay. Alright. So, pero actually po, yung Judea dito, ay ito po yung buong lugar na sakop na po yung Jerusalem, sakop na po yung Bethlehem, yun, Judea na po yung tawag sa dating Judah, parang ganun. By the way, yung capital city ng Northern Kingdom dating Israel, Samaria pala. So Samaria, tama pala, Samaria. Pero yun nga po, 'di ba? Tapos nabihag po sila ng Babylonia. 'Di ba? Tapos bihag sila ng Babylonia, then 70 years later, bumalik na po sila, 'di ba? Pinabalik na yung mga natitira. Konti na lang sila natira. So, yun po, yung mga Hudyo na iyon ay nagstay po doon sa Jerusalem. Tapos, binigyan po ng pangalan yung lugar nila na Judea. So, bakit po Judea? Kasi, di ba yung Judah dati malaki yun na kingdom. Pero, ngayon na po, ano na lang, yun yung sinabi ni Tito Bong kanina na maliit na lang na bayan yung Judea. Okay? Na, Judea siya kasi, inihango na siya sa Griego. Parang ganoon po. Inihango na sa Griego. Dati, Hebrew pa yung gamit, Judah. And since ang naghahari na dito, ang lingua franca na, pag sinabi natin lingua franca, yung universal language, nung time na ito, is Greek na. So, kaya yung Judah na translate sa Greek,
language, naging Judea. Pero Judea, hindi na siya yung kingdom na dati ay Judah, kingdom of Judah. Ano na siya, small ano na lang siya, parang country. Parang maliit na lang na bayan. So, yun po yung Judea. Okay? So, clear na po. Yung dating Israel, imagine niyo po yung Israel dati, dalawa, Israel tsaka Judah. Di po ba? Tapos, na ano yon na nabura yon kasi nga, na ano sila sa Babylonia. Then, pagbalik nila, yung land ng Israel, nahati sa tatlo. Ano yung tatlo na yon? Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, hindi pala. Yung tatlo na po yon, Galilea, Samaria, at Judea. You see? Parang naging ganun yung transition niya. Naging Galilea, Samaria, at Judea. Pero iba-iba na po yung parang namamahala nung tatlong division na yon. So dito, sa Judea, yung time na to, sakop sila ng Roman Empire. Itong Judea po is sakop po ng Syria. You see? Hindi na siya parte nung tatlo, parang Israel dati. Hindi. Parang ano siya, naging parte na siya ng Syria. Okay? So, ngayon, ang hari ng Judea, although maliit siya na pero hari yung tawag sa parang leader. Ang hari ng time na yun ay si Herodes. Okay? Tatanya si Herodes. Kung babalikan niyo po yung Luke chapter 1 verse 5, nabanggit na po si Herodes doon at nabigyan na natin ng information si Herodes. Pero again, for review, tatanungin ko po kayo, ano yung natatandaan nyo kay Herodes? Doon sa napag-aralan natin sa Luke chapter 1 verse 5. Ano yung mga interesting facts patungkol po kay Herodes? Anong klaseng tao po si Herodes? Sige po, Dad. Si Haring Herodes, bali siya yung hari nung time na pinanganak si Jesus Christ, no? Si Haring Herodes ay isang tinatawag siyang the Great King kasi ni-restore niya yung mga templo, lalo na sa templo ng Jerusalem. No? Ngunit si Haring Herodes ay isa ring cruel ba? Ano nga yung cruel? Sakit, ano ba? Masama, no? Kasi ultimo, ang kanyang asawa pinapatay niya. Ang kanyang mga anak na parang sa pakiramdam niya ay magiging parang balakid sa pagiging hari niya. No? Kaya nga, nung nalaman niya rin na mabalitaan niya yung kapanganakan ng Mesiya, siya ay hindi na napalagay. At yun, ginusto niyang patayin din ang Mesiya. Yun lamang po. Okay. Yes, tama po yung mga informasyon na yun patungkol kay Herodes. So, yes, Herodes po ay great na namumuno dati sa Judea. Marami po siyang ginawa. Gumawa siya ng teatro, mga ginawa niya yung SM, yung Trinoma. Hindi, ibig ko lang po sabihin is yan, nagpagawa po siya ng iba't ibang gusali na nagamit po talaga sa pag-unlad nung bayan, pag-unlad ng ekonomiya. So magaling talaga na, sige Dad. Ngunit karamihan sa mga niya ay ginagamit para sa yung pagan practices ba? Yes, nagpatay siya ng mga templo, pero yun nga, iba't ibang relihiyon, pagan practices. Although ginawa niya rin po yung templo, pinaayos niya din yung templo ng mga Hudyo, yun, pinagawa niya po yun. Pero hindi yun natapos actually. Nung namatay siya, ilang taon doon pa lang din natapos. So, kilala rin po si Herodes bilang sakim na hari. Bakit po? Yun yung sinabi ni Daddy kanina. Ultimo yung asawa niya, pati yung mga anak niya, pinapatay niya. So, lahat po ng mga pwedeng maging balakid sa kanyang paghahari or pwedeng maging kapalit niya,
pinapapatay niya po, no? So, ganun po ka sakim si Herodes, in which napakahalagang information 'yon. Bakit? Kasi po doon natin makikita or mabibigyan po tayo ng information patungkol sa kung ano po talaga yung ano niya, yung tawag dito intention niya nung sinabihan niya po yung mga magi sa yun nga paghahanap doon sa anak, no, yung sa baby, sa batang si Kristo. Okay? So yun lang. I think yun lang yung mga review natin dito. So ngayon, magpatuloy tayo sa pag-uncover ng mga amazing facts dito, no? So sabi dito, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, may mga pantas na lalaki na pumunta. So, tanungin ko lang po kayo, okay? Yung tagpo po bang ito ay tulad sa panahon na kung saan katulad ng panahon doon sa tagpo sa Lucas chapter 2, yung ipinanganak po ang Panginoong Hesus, tapos may pumunta ng mga tawag dito, mga pastol, no? Ito bang time na to ay same timeline? Sabihin natin same year or same months or in the span of 3 months? Ito po ba ay same? Okay, bago nyo po yung sagutin, tanungin ko po kayo. Ano po yung nakikita nyo kapag yung sa mga, di ba, Pasko, meron pong mga ginagawang, ano bang tawag dyan? Ano tawag dyan? Dad, yung pang, Ano yun? Yung parang bahay kubo, tapos nandun Bethlehem. Bethlehem. Hindi, may tawag dun yung ginagawa, display. Yung dinidisplay ba? Oo nga, okay. Ano tawag dyan? Alam niyo po, yun yung tawag. Di ba yung parang, minsan nga, bumibili pa kayo nun, di ba? Dinidesign nyo yung parang bahay. Ha? Saban? Hindi yung tawag mismo doon, yung sa alam niyo yun, yung parang dinidisplay or dinidesign kapag Christmas na nandun sa sabsaban, nandun si Kristo, nandun yung si Mary, tsaka si Jose. Tapos nandun yung mga Bilin. Hindi ko alam Bilin ba yan? Bilin po yung natatandaan ko lang Oo, Bilin. Bilin yan, tama yan. Bilin. Oo. Di ba yung ginagawa natin kapag nasa tindahan? Bilin po. Okay, anyway. So yung Bilin. Ano pa yung nakikita nyo sa Bilin? Ano ba nakikita nyo sa Bilin? bahay ko po at saka may Sige po, pakidescribe po. CR lang po ako, no? Sandali lang. Pero maririnig ko po kayo. So, patuloy niyo po. Ano yung sa Bilin? Yung 3 hari. Tapos, sila ano? Yung sa sabsaban. Yung... Ay, may ano daw? Nativity. Tsaka nandun si Maria, si Joseph. Okay, tama po, no? Yung sinabi nyo. So, andun si Jose, si Maria, yung baby Jesus, meron pang sabsaban, nandun din yung mga hayop. Ano pa po, tita? Ay, star, dun sa taas. Yun, di nyo nasabi yun. Yung star, mahalaga yun. Yung star, di ba, nandun din. Okay, tapos may mga 3 hari na nagsigawan. Ay, hindi pala. So, 3 hari, no? So, yun po yung makikita nyo sa Belen. Ngayon, ang tanong ko po, sa tingin nyo po, saan po kinuha yung ideya na yon?
Saan po sa Biblia na kinuha yung ideyang iyon? Yun nga, yung star, yung tatlong hari, si Rudolph, si Jose, si Maria. Saan po kinuha yun? Anong verse po yun? Sa Lucas o sa Matthew? Sige nga po. Matthew. Sa Matthew. Sige, yung iba. Matthew din. Pa? Matthew din. Sige. Ikaw, Tita Che, Matthew. Matthew din si Tita. Kayo dyan, Gab. Matthew. Okay. Matthew, sure na kayo sa sagot nyo, ha? Okay. So actually po, yung Belen po is Lucas plus Matthew. Okay? Hindi lang po yung Matthew. But Lucas plus Matthew. Lucas plus Matthew. Bakit po? Yeah, tingnan natin. Teka lang ha. Teka lang po ha. Walang kukurap. Okay. Tingnan po nyo. Okay. Sino pwede? Gab, pakibasa to, Gab. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa at... Okay lang. Kaya dyan na lang. Okay lang, Gab. Thank you, Gab, no? So yun, nabasa ni Gab, no? Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol sa nakasama ng kanyang inang si Maria. Tingnan natin yung Lucas. Okay? Anong verse yun? 7. Tingnan. Luke 2. 7. 11. 7. 7 po. Ay, teka lang po. Baka 13, ay. Ay, ito 16. Gab, ikaw ulit, Gab. Pakibasa, Gab. At sila'y nagmadaling papunta at kanila natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Okay. Balikan natin yung Matthew. Pakibasa ulit, Gab, yung unang sentence. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Last na lang, Luke. Ulit, Gab. At sila'y nagmadaling papunta at kanila natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Okay, ano po yung kaibahan ng Luke 2:16 at Matthew 2:11? Yung unang sentence na binasa ni Gab. May magkaiba po doon. May magkaiba. Diba yan yung 16? Binasa nyo na. Okay, 11. Basahin nyo ulit. Yung first sentence lang. May magkaiba po dyan. Natagpuan? Natagpuan. Okay. Pareho po yan, natagpuan. Si Maria lang. Wala si Jose. Si Maria lang. Okay. Yes. Ano po, Tito Che? Nagmamadali yung isa. Nagmamadali yung isa. Chill lang. Okay. Ha? Kalagab naman, si Maria lang, wala si Jose. Okay. Ano pa? Tayo, Yana. Kasi sabsaban. Ano yan, Tita Susan? Nakahiga sa sabsaban sa 16. Sa Matthew? Sa Matthew. Nakatayo na. Siya, karga. Karga na.
Alala yan, Yana? Sabsaban, tas sa Matthew, bahay. Yun. Yun po yung kaibahan. Sa Lucas, yun eh, malapit na si Tita Susan eh. Kaya lang sa Matthew, kinarga na eh. Okay. Sige po. So yun po yung kaibahan. Yung sa Lucas, sa sabsaban. Yung sa Mateo, bahay. Na, hello Tita Beng. Yan, hello si Tita Beng. Siguro natatawa si Tita Beng ngayon. Anyway, sa Lucas, sabsaban. Sa Mateo, bahay. Ano po yung pinapakita nun? Magkapareho po ba yung tagpo na ito o magkaiba? Ay. Sige po. Magkaiba or magkapareho? Magkaiba po kasi pagpasok nila sa bahay. Yung isa, nasa sabsaban. Oo. Hindi naman bahay. Hindi naman bahay yung sabsaban eh, di ba? So yan, one hint po sa inyo, mga kapatid, magkaiba po yan. Kaya nung tinanong ko kayo sa Belen, saan yun galing? Ang sagot ko po, Lucas tsaka Mateo. Kasi sa Lucas, tama, sa sabsaban. Pero sa Mateo, mga hari, no, or magi. Sa Lucas, mga pastol ang pumunta. So magkaiba po yung lugar na iyon. And actually, yung sa Lucas po, baby pa lang si Jesus Christ, kapapanganak pa lang po sa Lucas. Sa Mateo po, mga nasa 1 year old and a half to 2 years old na po si Jesus Christ. Okay? Ulitin ko pa, sa Lucas, baby, kapapanganak pa lang, no? Siguro ilang oras pa lang or siguro isang araw lumipas, no? Kapapanganak. Pero sa Mateo, mga nasa 1.5 years old to 2 years old na po si Jesus Christ. You see, napakalayo po ng agwat. Hindi po yan pareho. Which is, yung Belen po na nakikita natin, na nakasanayan natin, maling-mali po iyon. Maling-mali po iyon. So, wag nyo na po ang anin yung Belen. Maling-mali po yun. Kaya nga po, natuwa ako nung sinabi ni Tita Che, yung ilaw ay yung star, tsaka yun yung star. Kasi doon nyo talaga makikita gaano kamali ang pagre-represent nung Belen na yun. Mali po. Why? Sige, ngayon naman tatanungin nyo siguro ko, Rael, bakit mo nasabing 1.5 years old to 2 years old na si Jesus Christ? Sige po, bigyan ko muna kayo ng time. Sa tingin nyo po, sa binasa natin from verses 1 to 12, saan doon yung hint na magbibigay sa atin na si Jesus Christ po ay 1.5 years old to 2 years old na po? Saan po yung hint doon? Sa verses 1 to 12 po, makita nyo yan. Ay, teka, check ko kung sa 1 to 12. May hint sa 1 to 12, yes. Sige, baka magtagal tayo, no? Basahin niyo po yung verse 4 and verse 16. Verse 4 and verse 16. 4 at 16. Sayang, hindi narinig nila daddy, no? 4 and 16. Sige, basahin natin yung 4. Gab, pabasa, Gab. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipapanganak ang Kristo. Tas ano pa? Sorry. Hindi pala 4. Yung tinanong niya pala yung ano. Mamaya.
Teka lang po Hindi. Bas. Yung tinanong na, ano? Nakatipo niya ang lahat ng mga punong bayan. Sorry, hindi ko po mahanap. Teka lang. Okay. Verse 7 pala. Sorry. Verse 7. Mali pala yung 4. 7. Sige, pakibasa ulit, Gab. Pagkatapos, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin niyo. Take note. Yan po yung verse 7, tinanong ni Herodes yung mga pantas. Kailan lumitaw yung bituin? Okay? Kailan lumitaw yung bituin? Yun yung tanong niya. And in verse 16, tingnan nyo anong pinagawa ni Herodes. Nang malaman ni Herodes na siya ay dinaan ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinagutos niyang patayin ng lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig po na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. So you see? Nakita niyo po doon? Anong edad ang pinapatay ni Herodes? 2 years old pababa. Bakit? Kasi yun yung tinanong ni Herodes sa verse 7. Kailan lumitaw yung bituin? So siguro sinabi ng mga pantas 2 years ago. You see? 2 years ago lumitaw na yung bituin. Kaya nagkaroon ng ideya si Herodes ay papatay yung 2 years old pababa. Kasi kung ito po ay katulad nung sa Lucas na kapapanganak pa lang ni Jesus, edi papapatayin niya lang mga 1-year-old below or 6 months old below. 'Di ba? Pero bakit 2 years old? 'Di ba? 2 years. Kasi nga po yun yung time na lumitaw yung bituin. You see? Ibig sabihin 2 years ago nakita na nila yung bituin. Nandun na yung bituin, kumikinang-kinang na. Sige po, Dad. Hindi. Kasi nung dumalaw ang mga pantas, iba nasa sabsaban pa si Jesus Christ. Ayun wala ka kasi kanina, Dad. Sorry. Verse 11, ito, Dad. Tinanong niya kung ano kakaiba. Saan sila pumasok? Yan. Pagpasok sa? Bahay. Sinagot ni Hana. Sa bahay. Pero sa Lucas, Dad, tingnan mo. nakahiga sa sabsaban. Yes. Magkaiba, Dad. Yan. Yung sa Lucas na natagpo, ano yung, Dad? Kumbaga kapapanganak pa lang talaga ng Panginoong Jesus. Dito naman sa Matthew 2, syempre ang tatay kapag pagkatapos panganak, hanap agad yan ng bahay. So natagpian na ng mga pantas si Jesus sa loob na ng bahay. Ibig sabihin, iba na, wala na sila sa sabsaban. And yon, ibig sabihin magkaiba yung lugar. Sa Bethlehem pa rin po to, pero hindi na sa sabsaban, sa bahay na. Tapos, yun nga yung pinapatay ni Herodes, 2 years old pababa. Doon natin makita yung edad ng bata. Yung sa Lucas, again, baby pa lang, kapapanganak pa lang. Sa Matthew, 2 years old na. 1.5 or 2 years old na po si Jesus Christ. Kaya nga sabi ko kanina, Dad, yung Belen, mali yun na representation. Hindi pumunta yung mga hari doon sa sabsaban. Sa bahay sila pumunta. Yung mga pastol, yes, tama. So, mali po yung, tsaka yung ilaw, yung star na nandun sa Belen. Actually, wala sa Belen yung star, nasa bahay. wala sa sabsaban, nasa bahay. Kasi doon nila nakita ang Panginoong Jesus. So you see, ngayon, di ba, makikita nyo ngayon, magkaiba. Dati, alam ko po, pare-pareho tayo ng alam na ito, ano lang to, yung pagkapanganak. Pero hindi na po. 2 years na pong lumipas. 2 years had passed na po. Okay? Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Sige. Now, bakit po natin yun binigyan ng... Sige, Tita Susan.
Yun po ba yung doon sa sabsaban, sila lang ang nakakaalam ng isinilang ng ano yung Mesiya, si Jesucristo. Ibig sabihin sila lang ang kasama nila doon yung mga hayop. Wala pang nagpunta doon na tatlong hari. Doon na nila napuntahan yun nung nasa bahay na. Yes po. Wala po, mga pastol lang pumunta. Tsaka yung mga sigurong ibang tao doon, siguro yung naglilinis ng sabsaban o nagpapakain ng ibang hayop. Yun lang po mga nakarinig that time. I see. Now you see. So talagang mali Yes po. Kaya makikita nyo dan yung kaibahan ng pag-aaral talaga, no? Yung kaibahan talaga ng pagbabasa lang sa pag-aaral talaga. So, ayun po. Doon natin nakita ngayon naliwanagan tayo na magkaiba po yung tagpo na yon, magkaiba yung timeline. Okay? So, very important po yun na malaman kasi nga, again, although information lang siya, pero napakahalaga na nakikita natin na nagkakaroon na tayo ng tamang pagkakaunawa ng salita. So you see, kahit information siya, iba pa rin ang nun. Iba pa rin yung dating niya. 'Di ba? So, again, kaya maging maingat po tayo lagi sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, siguro dahil 5:23 na at medyo sayang kasi kung sisimulan ko, hindi natin matapos yung patungkol sa Magi. Ito rin po, bibigyan ko po kayo ng assignment. Try nyo po na mas magbasa pa or mag-search pa patungkol sa Magi. Sa English version po, wise men. Sa ibang version, hari. Sa ibang version, Magi. Magkaiba po yan actually. So, maganda na maunawa natin ano ba talaga. Kasi actually yung mga hari po is medyo hindi din exact, hindi rin talaga totally tama yung salitang mga hari, no? Iba po ang kahulugan ng Magi. So, yan po ang gagawin ko pong assignment para sa inyo para bukas ay atin pong pag-uusapan. Mag-search pa po kayo patungkol sa Magi, anong history ng mga Magi, ano ang importance ng Magi kasi doon po ninyo mabibigyan ng halaga din. Doon natin mabibigyan ng halaga at maunawaan ninyo. Gaya nga po ng sabi ko kanina, grabe yung plano ng God. Grabe yung paglagay ng Panginoon sa mga taong ito, tsaka yung mga events na nangyari sa history, no? Napaka-importante po nun na nangyari doon related sa Magi. Ayan, binibigyan ko na po kayo ng ideya. Hindi lang po normal na, Magi, okay. Mga pantas, okay. Matatalino, okay. Hindi po. There's something really important in the history, sa history po ng mga Magi. So, yan po ang gagawin ko pong assignment. Search nyo po yung Magi. And bukas, yun po ang atin bibigyan ng pansin. Ma-amaze po kayo sa ginawa ng Panginoon. Alright, pero now, na-amaze tayo sa pagtatama sa atin. Di ba? Kaya careful, no? Be careful po talaga sa pagbabasa. Okay? Wag agad nguya, no? Tingnan niyo ba kung merong expiry date or tingnan niyo kung meron something na dapat itama. Okay? So, diyan muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa mga nakasali ngayong hapon na ito. So, tayo po ay mag-closing prayer na po. So, let's close this in prayer. O Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito sa pagbibigay at pagtatama po ng mali naming pagkaunawa dati. Ito man ay impormasyon lang pero napakalaga nito na ipinapakita mo po na ang iyong mga anak ay binigyan mo po ng tamang pag-aaral na po, Panginoon. Tamang pagsasaliksik at pag-iintindi ng iyong salita. At tunay nga na ito ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming turuan, karunungan at kaunawaan na nagmumula sa iyo, tamang pagbabasa at pag-unawa ng iyong salita na nanggagaling sa iyo at hindi galing sa popular na mga sabi-sabi, popular na komento or sarili naming pag-iisip. But
pagbabasa ng salita mo na nagmumula lang talaga sa iyo ang pagkakaintindi, Panginoon. At ito nga'y tunay na patuloy na magpapatibay sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, ikaw lamang ang purihin sa lahat. At maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po once again. Happy birthday, Tito Che. And see you po no next week. Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Happy Happy birthday! birthday. Thank you po. Happy birthday sa lahat. Bye-bye. God bless.